Shoutout sa OPM Hip Hop, Hip Hop Heads TV. Supportahan niyo yan. Yo, what's up? Welcome sa second episode ng Attention to Detail. Kung hindi nyo pa napapanood ang episode 1, check nyo na lang yung link sa description. Again, ang segment na ito ay in-depth analysis sa mga MCs at ito ay base sa sariling opinion ko. Kung hindi kayo sang-ayon sa akin, feel free to share your own opinion sa comment section. Para sa episode na to, we'll be featuring the most requested MC from our last episode, Tipsy D. Oh, kala ko ba nakikinig? Sabi ko estudyante, walang pasok, nagpalit pa ng get up. Patunay lang na kulang ka na sa class, kaya ka nag-make up. Tipsy D is one of the best flip-top MCs of all time at obvious naman na yung mga strengths niya. Halos lahat ng elements ng battle rap ay nasa kanya. Of course, andyan yung heavy bars, layered multis, creative rhyme schemes, references, wordplay, metaphors, similes, even jokes kaya niya, especially nung early part ng career niya. And also, rebuttals. Although lately ay hindi na siya masyadong nagre-rebut, pero madami na siyang remarkable rebuttals all throughout his career. Siguro yung best word to describe itong package na kay Tipsy D ay flexibility. Tipsy D has been able to adapt different styles mula nung rookie siya hanggang ngayon na top tier MC na siya. Kumapal lang yung bulsa na walang ka na ng bilib sa dati mong pinagutangan. Kumapal lang yung taba na walang ka ng leeg, di ka na makalingon sa pinanggalingan. Kaya hindi tayo magkapareho, ako'y mas halimaw sa duelo, sangkap ko'y TNT, I explode. Napagkumpara lang kami dati pero hindi ako yung in-improve na Delo, kasi ako yung Tipsy D na beast mode. Pag pinunot ko ang 45, malamang magka-disconnection sa network. Tatapat ko ang pyesa sa king na parang checkmate sa chessboard. Daliri sa gatilyo, akalain yung si Balakid, pinifinger ang record. Sabay tadtad ng pindot sa J na parang sisirain ko ang keyboard. Bang! Ganito ang kalalabasan pag nasobrahan sa tiki-tiki nung bata. Kaya naman pag nag-arap, tignan nyo, nagigigimi-gimi yung baba. About to witness rap battle like never before. Tinira niyo yung hadukin ko, di lamunin mo tong energy ball. Puro kayong formula para pagtakpan lang inyong disability. Tandaan nyo, ang tunay na MC, kayang i-showcase yan lahat, matuto kayo ng flexibility. Another strength ni Tipsy D ay ang creativity. Iba-iba kasi yung approaches niya sa pagsusulat ng bars. Hindi siya one-dimensional. Every battle ay meron siyang creative schemes na naipapakita. Hindi lang kasi yung punchline yung maganda kay Tipsy D, kundi pati yung way para ma-set up yung bara niya. And also, isa sa strength niya ay ang longevity o yung durability niya na magpakita ng mga top-notch performances for a long span of time. Naging super rookie si Tipsy D, naging rising star, superstar, at ngayon ay pwede na natin siyang i-considered na legend ng flip-top. Nung patuloy na nag-evolve ang liga, hindi siya napag-iwanan unlike other MCs na nahirapang sumabay sa modern standards ng flip-top. Si Tipsy D, isa siya sa nag-set ng standard na yun. From the varieties of styles na na-showcase niya, madaming MCs ang nag-adapt sa ginagawa niya. Ayun nga, kung titignan mo, walang low point yung career ni Tipsy D. Every year ay palakas siya ng palakas. Wala din siyang long breaks unlike other superstar MCs gaya ni na Looney, Sac Maestro at Sinyo na merong point sa kanilang career na nagpahinga sila ng matagal. Although sabi ni Tipsy D na pahinga na muna siya this year kasi ramdam niya na yung hirap sa pagsusulat, but still for a long period of time hanggang ngayon ay na-maintain niya yung superstar level niya sa flip-top. Nung nagsisimula pa si Tipsy D, isa sa weakness niya ay ang delivery. Pero na-overcome niya naman ito. At ngayon tingin ko hindi naman siya mako-consider as weakness. And also, barely a weakness ay ang choke. Sa career niya, meron siyang 3 major chokes. Yung laban niya kay Icarus, One Lazy at J King. Pero naaalala naman niya agad yung line niya at nababawi niya naman din ito. In fact, nanalo siya sa 3 battle na yon. Kaya tingin ko, hindi din ito considered as weakness kasi hindi naman ito madalas mangyari. Pero isang weakness o flaw talaga sa kanya ay ang credibility. Rookie pa lang si Tipsy D ay nasabihan na siya na ginagaya na daw ang style ni Troublesome, pero tingin ko magkatunog lang sila at obvious naman na mas malakas ang mga bara ni Tipsy D. And hindi naman masyadong big deal yun.
Pero ang naging big deal ay nung in-expose siya ni na Crazy Mix at Basilio sa pagnanakaw niya ng mga linya sa ibang liga. Magmula nga noon, inaral na siya ng ibang MCs at madalas na itong i-angle sa kanya. Syempre naapektuhan ang credibility ni Tipsy D. Tayong mga nakikinig parang hindi na 100% convinced kung original ba talaga yung mga sinasabi o mga nasabi niyang bara. You can pop your pistol, I'm still crushing you physically. This shit is child's play. You get 8 sideways like the number infinity. I said 7 times ako nag-aim, bumulagta lahat sila kay Tipsy D. Ngayon ikaw na ang pang-8 na tinumba, parang symbol ng infinity. Isa din sa tingin kong weakness niya ay ang long setups. Kadalasan naman ay mga 4-liners yung mga bara ni Tipsy D, pero may times din minsan na nagiging dragging ang bars niya kasi sobrang haba ng setup. Assured naman na malakas ang punchlines pero may times kasi sa isang matchup na nakukulangan siya ng punchline count, tulad nung laban niya kay Looney at Balakid. Isa sa technique na pinauso ni Tipsy D ay ang hashtag. Maaring ngayon ay hindi na niya ganun ito kadalas ginagamit pero dati ay signature style niya talaga ito. Ang difference ni Tipsy D sa ibang gumagamit ng technique na ito ay yung iba kasi ay parang definition of terms lang yung ginagawa nila. Habang si Tipsy D, andun yung rhyme schemes tas andun din yung double meanings. Yo, pagkasulido aking bawat bitaw, purong-puro. Ikaw puro hangin at singaw, lumang tubo. Ito'y Bataan versus Davao. Tulot, tulo, tatalunin kita gamit ang kasariang Mindanao. Pugot, ulo. Some notable battles ni Tipsy D ay yung laban niya kay Sak Maestro, Sinyo at even yung laban niya kay Looney na kahit talo siya ay malakas pa rin ang naging performance niya. Pero tingin ko ang best battle niya ever ay yung laban niya kay Flick G. Although pwede din yung ibang nabanggit pero ito yung pinili ko dahil sa battle na to ay all in talaga siya. Bar after bar, consistent all 3 rounds at madami siyang killer punchlines. Meron din siyang ma-stick at creative schemes dito, yung wala na tong G at yung yin at yang baliktaran. Kaya subukan yung ispatan yung mga salita na ginawa kong baliktaran, game. Yung 100k, aminado, gusto ko nga yun makuha. Kaya pag paningin ko nagdilim sa kalaban, yun ay maliwanag na kita. Ang binuo ko na ingay, ang babasag ng katahimikan. Mandurog ng pangit na pagkatao, ang aking magandang katangian. Dahil kapag ako ang kabanggaan, mag-ingat ka man sa pagtawid. Hahabulin kita ng biglang liko, kahit sa daan na matuwid. At ayon sa'yo, sa laban na to, pagkasawi ko ay tiyak. Kapag tinaga mo yun sa bato, babatuhin kita ng itak. Ibala na lang kaya kita sa kanyon upang ang payasong maglaho. Kaya kapag naglapit ang ating landas, makakarating ka ng malayo. Estilo mo mabaho, di ubrang yung mga paandar kahit ilang beses mo itulak. Dahil alam ng mga malawak ang isip kung sino ang may makitid ang utak. Some of the remarkable lines ni Tipsy D ay syempre yung Energy Ball Rebuttal, Chainsaw Massacre line, wag nyo nang hanapin tong wala scheme, Santo Niño line against Sinyo at yung kulang sa class bars niya against Looney. Pero ang pinaka-favorite ko talaga ay yung wala na tong G scheme niya kay Flick G. Sobrang creative and unique kasi nung structure na ginawa niya dun. Game! Pinauso mo yung mga tirang malayo sa kalaban. Kagagawan mo yun, G. Ngayon magkakaroon na ng toon ang mga tugon. Ngayong wala na tong G. Nililito mo yung utak nila kung ano ang para sa hindi. Pwes tapos na yon, G. Mawawala na ang gulo sa inyong ulo. Ngayong wala na tong G. Akala mo kung sino, panggap na matalino. Sinong niloko mo, G? Kung dati tingin sa'yo sagrado, ngayon sarado. Kasi wala na tong G. Yung mga sulat mong pambobo, ngayon bistado, kahit bilisan mo pa, G. Dahil wala ka ng tago sa mga tao. Ngayong wala na tong G. At ikaw ay minaltrato, pero dapat bang kaawaan tong G? Dahil alam naman natin na ang gapi ay api. Ngayong wala na tong G. At ako'y magpapakalasing sa tuwa, kaya goodbye na lang, G. Dahil katumbas ng aking galak ay alak. Ngayong wala na tong G. Merong 22 total battles si Tipsy D, 7 battles sa 2x2 at 14 na 1-on-1. Tipsy D started his flip-top career with an 8 battles winning streak. Ang unang talo niya ay galing sa iniidolo niya na si Balakid noong Ahon 6. Ang pangalawang talo niya ay kay Looney, isa din sa hinahangaan niya. Overall, ang official record niya ay 12 wins and 2 losses. Tingin ko siya ang Rookie of the Year noong 2012. Then noong 2013, semifinalist sila ni 3rd D sa 2x2. Naging semifinalist siya sa Isabuhay noong 2016 at noong 2017, 2x2 tournament ay naging finalist sila ni Sinyo.
Number 5 siya sa most viewed battle rapper sa buong mundo with over 125 million views sa YouTube. Isa din siya sa may pinakamagandang record na may 86 winning percentage. Para sa akin, he's easily in the top 5 flip-top MCs of all time. Actually, even nga sa top 3 ay pasok siya para sa akin. Hindi man siya nanalo ng any tournament pero still laging high level ang individual performance niya at hindi siya nakakasawang panoorin. Ibang klase din kasi ang upgrades niya every year. Hindi siya nauubusan ng material at mga bagong pakulo. So yun ang second episode ng Flip Top Attention to Detail. Kung nagustuhan nyo, subscribe lang kayo for more videos at comment nyo kung sinong MC ang gusto nyong ma-feature next time. Hanggang dyan na lamang guys. Next time ulit. Peace. Nais kong pasalamatan ang mga taos pusong sumusuporta sa aming channel. Without you guys, none of this would be possible. Every comments, likes, and subscription really means a lot. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click that subscribe button for more videos.